Pinalaya sa sariling jur, buntis at pinagtaksilan sa mismong burol ng ama. Ang asawang si Rovan kasama ang kabit na si Cheska ay walang awang itinapon si Tala sa gitna ng unos. Ngunit ang mga basag na kristal at alaala ng nakaraan ay magiging sandata niya. Kaya ba ng isang inang sugatan na bumangon mula sa abo at bawiin ang dangal na ninakaw sa kanya? Abangan ang isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at muling pagkabuhay. Huwag ka nang umakting na parang mahal mo ang tatay mo, Tala. Pirmahan mo na ito at umalis ka na sa pamamahay ko. Nakakasukha ang pagmumukha mong akala mo'y laging biktima. Ang boses ni Rovan ay kasing lamig ng hanging humahampas sa mga puno ng niyog sa labas ng sementeryo. Walang bahid ng pagmamahal, walang bakas ng pagkakaibigan sa loob ng 7 taon nilang pagsasama. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa gitna ng katahimikan ng huling pamamaalam. Sa harap ni Tala ay ang sariwang hukay ng kanyang ama, si Don Teodoro, ang kilalang platero ng Palawan. Hawak-hawak pa ni Tala ang isang puting rosas, ang huling alay niya sa lalaking nagturo sa kanya kung paano pahalagahan ang bawat kislap ng hiyas. Ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humahaplo sa kanyang tiyan na 7 buwan nang namimintog. Ang munting buhay sa loob niya na tanging natitirang lakas niya sa mga sandaling ito. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Tala. Ang kanyang mga mata, na pagod na sa pag-iyak dahil sa pangungulila sa ama, ay sinalubong ang matigas na anyo ni Rovan. Sa tabi nito ay nakatayo si Cheska, ang babaeng akala niya ay matalik niyang kaibigan, na ngayon ay nakasuot ng itim na dress na hapit sa katawan at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Rovan, anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Tala ay halos isang bulong na lamang, nanginginig sa gitna ng banta ng ulan. Katatapos lang ilibing ni Papa. Bakit mo sa akin ginagawa ito? Hindi mo ba narinig? Tapos na tayo, Tala. Matagal na kitang gustong iwan, pero kailangan ko munang masiguro na ang lahat ng ari-arian ni Don Teodoro, ang mga workshop, ang mansion, pati ang mga lupain sa dalampasigan ay nasa pangalan ko na. At salamat sa kabobohan mo, nakuha ko na ang lahat. Inihagis ni Rovan ang isang makapal na envelope sa paanan ni Tala, sa mismong putikan malapit sa puntod. Liring papeles yan. Pirmahan mo at huwag mo nang susubukang bumalik pa sa bahay. Nakalak na ang lahat ng pinto at nandoon na sa labas ang mga gamit mo. Isang malakas na kulog ang gumitla sa paligid, kasunod ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang puting rosas sa kamay ni Tala ay nalaglag at nayurakan ng sapatos ni Cheska habang humahakbang ito palapit. Huwag ka nang magmaganda, Tala. Sabi ni Cheska habang hinahawakan ang braso ni Rovan ng may pagmamalaki. Hindi lang ikaw ang buntis. Magdakaanak na rin kami ni Rovan at ang anak ko ang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Ikaw, isa ka na lang basurang pulubi ngayon. Hindi makapagsalita si Tala. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang envelope na nabasa na ng ulan at naputikan. Ito ba ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang ama? Ito ba ang asawang pinagsilbihan niya ng may katapatan? Tumingin siya sa paligid, sa mga taong naroon sa libing, na unti-unti nang nagsisyalisan para sumilong. Iniiwan siyang mag-isa sa harap ng trahedya. Walang sinuman ang lumapit. Walang sinuman ang nagtanggol. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang paningin niya ay nagdidilim, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Umalis na pa, Johan. Baka mabasa pa ang baby natin. Malambing na sabi ni Cheska kay Rovan. Tinalikuran nila si Tala na tila ba isa lamang itong estranggero sa gilid ng kalsada. Naiwan si Tala na nakaluhod sa basang lupa. Yakap-yakap ang envelope ng diborsyo
habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang lamig ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Tumingin siya sa langit. Ang mga mata ay puno ng pait at katanungan. Bakit ang isang taong nagbigay ng lahat ng pagmamahal ay siyang kailangang makaranas ng ganitong kalupit na pagtataksil? Sa gitna ng dilim at unos, isang boses ang tanghing naririnig niya sa kanyang isipan. Ang huling payo ng kanyang ama bago ito mawala ng malay. Ang tunay na hiyas, Tala, ay nagniningning lalo sa dilim. Ngunit sa sandaling ito, wala nang ningning na natitira kay Tala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng sugat na hindi kailanman maghihilom. At ang tanong na paulit-ulit na umaalingawgaw sa kanyang diwa. Paano siya mabubuhay para sa anak niya kung ang lahat ng kinuha sa kanya ay ang mismong dahilan ng kanyang paghinga? Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa sementeryo, ang katawan ni Tala ay tila naging kasing tigas ng semento. Ang lamig ng basang lupa ay dumadaloy sa kanyang mga binti. Ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat salitang iniwan ni Rovan. Ang envelope na hawak niya ay unti-unti nang nalalagas dahil sa pagkabasa, parang ang kanyang dangal na niyurakan sa harap ng puntod ng kanyang ama. Wala siyang marinig, kundi ang ugong ng hangin at ang sariling mabilis na pagtibok ng puso na puno ng takot para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya, hinaharangan ang hagupit ng hangin. Hindi ito si Rovan na nagbago ang isip. Hindi rin ito ang mga kamag-anak na tumalikod sa kanya. Isang malaking payong ang tumakip sa kanyang ulo at naramdaman niya ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang nanginginig na balikat. Sa pag-angat ng kanyang tingin, sinalubong niya ang mga matang puno ng pag-aalala at pamilyar na lungkot. Si Inigo. Tala, tumayo ka na riyan, hindi makabubuti sa iyo at sa bata ang manatili sa ulan. Ang baritono at mahinahong boses ni Inigo ay tila isang angkla sa gitna ng nagnangalit na dagat. Hindi na nakapagsalita si Tala. Ang lahat ng luha na pilit niyang pinipigilan ay biglang bumuhos, sumasabay sa agos ng ulan sa kanyang mukha. Hinayaan niyang buhatin siya ni Inigo patungo sa isang lumang sasakyan, palayo sa lugar kung saan namatay ang kanyang nakaraan. Dinala siya ni Inigo sa isang maliit na dampa sa gilid ng dalampasigan, malayo sa karangyaan ng mansyon na kinagisnan niya. Habang nakabalot si Tala sa isang makapal at tuyong kumot, pinapanood niya si Inigo na nagluluto ng mainit na sabaw ng isda. Napansin ni Tala ang kanang kamay ni Inigo. Ang kamay na dati ihumahawak ng lapis para sa mga mariringal na disenyo ng arkitektura. Na yun ay puno ng malalim na pilat at tila hirap ng kumilos. Naalala niya ang balita 5 taon na ang nakalilipas tungkol sa isang aksidente. Ngunit na yun lamang niya nakita ang lala ng pinsala nito. Bakit mo ako tinutulungan, Inigo? Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pagkatapos kong piliin si Rovan kaysa sa mga payo ninyo ni Papa. Tanong ni Tala habang iniinom ang mainit na sabaw na iniabot sa kanya. Ang init nito ay dahan-dahang gumigising sa kanyang naninigas na kalamnan. Tumingin si Inigo sa labas, sa mga alon na humahampas sa mga bato. Dahil ang pagkakaibigan ay hindi natatapos sa isang maling desisyon, Tala. At dahil may utang na loob ako sa tatay mo. Siya ang naniniwala sa akin noong wala pa akong pangalan. Huminto si Inigo at kinuha ang isang lumang bag na dinala niya mula sa sementeryo. Ang bag na naiwan ni Tala sa putikan. Mula rito, inilabas niya ang isang maliit na bote ng gamot na kulay kape. Tala, nakita ko ito sa tabi ng kama ng tatay mo noong huling gabi niya. Hindi ito ang gamot na dapat ay iniinom niya para sa kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang bote ay walang label, ngunit ang amoy nito ay matapang at hindi pamilyar. Isang mabilis na kilabot ang dumaan sa kanyang likuran. Naalala niya kung paanong si Rovan ang palagi nag-aabot ng gamot sa kanyang ama
Sa mga huling linggo nito, ang hinala ay parang isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Hindi lang pala ari-arian ang ninakaw sa kanya, kundi pati ang pagkakataong makapiling pa ng matagal ang kanyang ama. Anong ibig mong sabihin, Inigo? Sinasabi mo bang... Hindi na ituloy ni Tala ang kanyang sasabihin dahil sa bigat ng revelasyon. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa kumot. Ang lungkot ay dahan-dahang napapalitan ng isang mainit na galit, isang apoy na nagsisimulang magliyab sa gitna ng kanyang pagkatao. Lumapit si Inigo at lumuhod sa harap niya, seryoso ang tingin. Huwag kang padalos-dalos, Tala. Wala pa tayong matibay na ebidensya at makapangyarihan na si Rovan na yon. Pero pangako, hindi kita iiwan hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pinto ng dampa ay tila nanginginig sa bawat hampas mula sa labas at isang pamilyar at matining na boses ang sumigaw ng pangalan ni Tala. Tala, alam kong darian ka. Lumabas ka at ibigay mo sa amin ang susi ng vault sa workshop. Huwag mong isiping makapagtatago ka sa amin. Sigaw ni Lola Amparing, ang ina ni Rovan. Ang boses nito ay puno ng puot, tila isang babala na ang impyerno ay hindi pa natatapos para kay Tala. Napatingin si Tala kay Inigo. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Hawak ni Inigo ang bote ng gamot sa isang kamay at ang kamay ni Tala sa kabila. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging kasing bigat ng isang hatol, habang ang anino ni Lola Amparing ay aninag sa manipis na dingding, tila isang halimaw na handang sumakmal sa anumang oras. Ang bawat hamba ng pinto ng dampa ay tila nanginginig sa ilalim ng mabibigat na kalabog mula sa labas. Ang boses ni Lola Amparing ay pumapailan lang sa hangin, kasing talim ng mga korales sa dalampasigan. Hindi na nakapanhintay ang matanda. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa kidlat. Kasunod ang figura ng isang babaeng balot ng mamahaling alahas, ngunit may pusong kasing tigas ng bato. Narito ka lang pala, Tala? Akala mo ba ay makatatakas ka sa amin matapos mong nakawin ang huling alas ng workshop? Ang mga mata ni Lola Amparing ay nalilisik habang nakatingin sa tila basang sisiw na si Tala. Sa likuran niya ay dalawang lalaking tauhan ni Rovan na tila mga buitreng naghihintay ng hudyat. Dahan-dahang tumayo si Tala, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Ang pangangatog ng kanyang tuhod ay hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pag-aalipusta na nararamdaman niya. Wala akong ninanakaw, Lola Amparing. Ang workshop na iyon ay pawis at dugo ni Papa. Kinuha na ni Rovan ang lahat. Ano pa ba ang gusto ninyo? Isang mabilis na hakbang ang ginawa ng matanda at bago pa man makakilos si Inigo, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tala. Ang tunog nito ay umalingaw sa loob ng maliit na silid kasing pait ng katotohanang kinakaharap niya. Napasandal si Tala sa dingding. Ang kanyang palad ay dahan-dahang humawak sa namumulang bahagi ng kanyang muka. Huwag mo akong tawaging Lola. Wala akong apong manggagaling sa isang babaeng malas. Sigaw ng matanda. Ang sabi ni Rovan, may itinatago kang susi sa lihim na vault ng mga hiyas. Ibigay mo sa akin yan na yun din. Ang mga hiyas na iyon ang magbabayad sa mga utang na iniwan ng tatay mo. Hinarangan ni Inigo ang matanda. Ang kanyang anyo ay naging kasing tatag ng isang pader. Tama na, senyora. Wala sa kanya ang susing sinasabi ninyo. Umalis na kayo bago ko tawagin ang mga tanod sa barangay. Tumingin ang mapang uri si Lola Amparing kay Inigo mula ulo hanggang paa bago muling ibinaling ang put kay Tala. Kaya pala mabilis kang nakahanap ng masisilungan. Kasama mo na pala ang pilay na arkitekto na ito. Malandi ka rin pala, Tala. Hindi pa natutuyo ang lupa sa libingan ng tatay mo. May bago ka na agad na tagapagtanggol. Ang mga salitang yon
ay parang laso na ibinuhos sa sugat ni Tala. Ang kanyang pagkatao ay muling dinurog ng mga malisyosong paratang ng matanda. Sobra na kayo. Iginagalang ko kayo dahil nanay kayo ni Rovan. Pero wala kayong karapatang yurakan ang dangal ko ng ganyan. Dangal? Tumawa ng nakapanlulumo ang matanda. Wala kang dangal, Tala. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo sa sama ng loob dahil sa palugi ninyong negosyo. At tandaan mo ito, pagkapanganak mo sa batang yan, kukunin namin siya. Hindi ko hahayaang lumaki ang dugo ng mga may sakit sa utak at mga malas sa isang dampa. Sa bawat salita ni Lola Amparing, tila unti-unting namamatay ang huling bakas ng pagtitimpi sa puso ni Tala. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at matalim. Ang hapdi sa kanyang pisingi ay naging apoy na nagpapatatag sa kanyang kalooban. Hindi ninyo makukuha ang anak ko. Ang boses ni Tala ay naging mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi pa niya naipakita kailanman. Umalis na kayo. Dahil simula sa gabing ito, ang Tala na kilala ninyong sunod-sunuran at mahina ay patay na. Isinailalim ninyo ako sa abo. Ngunit hindi ninyo alam na ang abo ang nagpapataba sa lupa para sa isang bagong binhi. Padabog na umalis si Lola Amparing kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang kanyang huling tingin ay isang banta ng mas matindi pang unos. Naiwan ang katahimikan sa dampa, maliban sa tunog ng malakas na paghinga ni Tala. Ang envelope ng diborsyo ay nakalapag sa mesa, basang-basa at punit-punit. Dahan-dahang lumapit si Inigo at hinawakan ang kamay ni Tala na nanginginig pa rin sa galit. Tala, ayos ka lang ba? Tumingin si Tala sa kanyang kamay na lumana ang balat dahil sa paggawa ng alahas. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana kung saan aninag ang mga bituin sa paghupa ng ulan. Inigo, kailangan nating buksan ang vault na yon. Hindi para sa pera, kundi para sa huling hiling ni Papa na hindi nila dapat makuha. Ngunit sa labas, sa ilalim ng dilim, isang tao ang nakikinig sa kanilang usapan. Isang pares ng mga mata ang nagmamasid at isang cellphone ang itinaas para mag-ulat kay Rovan. Ang lihim ng vault ay hindi na lamang usapin ng yaman. Ito na ang mitsa ng isang digmaang pampamilya na wala pang nakakaalam kung sino ang huling tatayo. Ang liwanag ng umaga sa dalampasigan ng Palawan ay tila isang mahabaging haplos sa namumulang pisingi ni Tala. Bagaman wala na ang bagyo, ang bakas ng luhang natuyo sa kanyang mukha ay saksi sa pait ng nagdaang gabi. Sa maliit na hapag ng dampa ni Inigo, nakalatag ang ilang piraso ng basag na seramika, mga makukulay na bote ng gamot na galing sa basurahan, at mga tuyong shell na inanod ng malakas na alon. Tala, kailangan mong kumain. Huwag mong hayaang talunin ka ng gutom bago ka pa man makalaban. Ang malumanay na boses ni Inigo ay sinabayan ng tunog ng paglalapag niya ng isang platong kanin at piniritong tulingan. Ang bango ng pagkain ay humahalo sa alatmang dagat, isang amoy na dati ay hindi pinapansin ni Tala sa gitna ng kanyang marangyang buhay, ngunit ngayon ay tila pinakamasarap na samyo sa mundo. Umiling si Tala habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pinupulot ang isang piraso ng basag na bote ng empanada na kulay asul. Inigo, tignan mo ito. Sa mata ng iba, basura na ito. Pero tignan mo kung paano ito tinatamaan ng sikat ng araw. Parang sapiro, di ba? Parang ang buhay ko, basag, pira-piraso at itinapon na sa putikan. Lumapit si Inigo at naupo sa tabi niya. Ang kanyang kamay na may pilat ay dahan-dahang kumuha ng isang liha. Ang pinakamagagandang hiyas, Tala, ay hindi agad nagniningning. Kinakailangan muna silang mabasag, kaskasin at idaan sa matinding init bago lumabas ang tunay na ganda. Kung ang basurang ito ay kayang maging sining, ikaw pa kaya? Isang matamis, ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Kinuha niya ang liha mula kay Inigo
at nagsimulang kaskasin ang matatalim na gilid ng basag na salamin. Ang bawat kiskis ng liha sa matigas na ibabaw ay tila nagpapatahimik sa ingay ng panunumbat ni Lola Amparing sa kanyang isipan. Sa bawat gasgas, tila nababawasan ang hapdi ng pagkakaitakwil sa kanya ni Rovan. Lumipas ang mga araw na ang tanging libangan ni Tala ay ang pagpulot ng mga itinapon ng gamit sa dalampasigan. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay sa ginto at diamante ay natutong humawak sa mga kable ng tanso mula sa mga sirang kagamitan. Gamit ang mga natitirang kasanayang itinuro ng kanyang ama, dahan-dahan niyang binuo ang isang kuwintas mula sa mga pinakinis na basag na bote at mga hibla ng tanso. Isang hapon, habang naglalakad si Tala sa palengke ng nayon para bumili ng gatas, napansin ng isang mayamang turista ang kuwintas na suot niya. Ang turista ay isang art collector mula sa Manila na nagbabakasyon sa Palawan. "Excuse me, iha, saan mo nabili ang suot mong alahas? Napaka-unique ng disenyo, parang may kwento ang bawat piraso." Ang tanong ng ginang habang sinusuring mabuti ang leeg ni Tala. "Ako po ang gumawa nito, ma'am. Galing po ito sa mga bagay na itinapon na." Sagot ni Tala nang may pag-aalinlangan. "It's beautiful. It's not just jewelry. It's soul art. I'll buy it for 5,000 pesos if you're willing to part with it." Ang alok ng ginang na ikinagulat ni Tala. Ang halagang iyon ay sapat na para sa isang buwang panggastos nila ni Inigo. Nang iabot ni Tala ang kwintas, naramdaman niya ang isang kakaibang sigla sa kanyang puso. Hindi ito dahil sa pera, kundi dahil sa pagkilala na may halaga pa siya. Ngunit sa kabilang kanto, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na nakamasid sa kanya. Sa loob ng sasakyan, si Cheska ay galit na nakatingin sa kanya habang hawak ang isang cellphone. "Rovan, totoo ang balita. Ang pulubing asawa mo gumagawa ng basurang alahas at nagbebenta sa mga turista. Hindi natin pwedeng hayaang sumikat siya. Kapag nalaman ng mga tao na ang asawa ng may-ari ng Teodoro Jewels ay namumulot ng basura, masisira ang reputasyon natin." Ang gigil na boses ni Cheska ay tila isang babala ng panibagong panganib. Habang pauwi si Tala na may bitbit na gatas at pagkain, masaya niyang ibinalita kay Inigo ang nangyari. Ngunit ang katuwaan ay agad na palitan ng kaba nang makita nilang nagkakagulo ang mga tao sa tapat ng kanilang dampa. Isang lalaking nakamotorsiklo ang mabilis na humaharurot palayo at sa buhanginan ay nakakalat ang lahat ng mga kagamitang sining na pinaghirapan ni Tala. Ang mga basag na bote ay dinurob palalo at ang dampa ay nilagyan ng pulang pintura na may nakasulat na "Magnanakaw ng disenyo." Napaluhod si Tala sa buhanginan. Ang gatas na binili niya ay nalaglag at tumapon, humahalo sa puting buhangin. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Sa gitna ng kanyang muling pagkabasag, isang katotohanan ang nanunuot sa kanyang isipan. Hindi siya papatayin ni Rovan sa isang iglap, kundi unti-unti siyang dudurugin hanggang sa wala na siyang lakas. Na tumayo ang pulang pintura sa dingding ng dampa, ay tila sariwang sugat na humihiwa sa natitirang pag-asa ni Tala. Habang dahan-dahang pinupulot ni Inigo ang mga nadurog na piraso ng sining, si Tala ay nanatiling nakaluhod sa buhanginan. Ang gatas na tumapon ay unti-unting kinakain ng tuyong lupa. Parang ang kanyang mga pangarap na mabilis na naglalaho sa bawat hagupit ng kanyang mga kaaway. "Huwag kang hihinto, Tala. Iyan ang gusto nilang mangyari. Ang makita kang sumusuko sa gitna ng dumi at pintura." Ang boses ni Inigo ay puno ng puot, ngunit may kasamang determinasyon habang pinupunasan niya ang dungis sa mukha ni Tala. Hindi pa natatapos ang gabi nang isang marangyang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na tahanan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang babala. Lumabas mula rito si Cheska, nakasuot ng isang mamahaling seda na damit at may dalang pamaypay. Tila ba diring-diri sa hanging nanggagaling sa dalampasigan?
Ang bawat hakbang niya sa buhangin ay may kasamang pag-irap. Tignan mo nga naman ang kinalalagyan ng dating reyna ng Chodoro Jewels. Namumulot na lang ng basura para may maipambili ng gatas. Ang tawa ni Cheska ay kasing talim ng mga bubog sa paligid. Akala mo ba ay makakalusot ka sa pagbebenta ng mga soul art na yan? Alam mo nama, ang bawat disenyo ng tatay mo ay pag-aari na ni Rovan. Magnanakaw ka pa rin sa paningin ng batas, Tala? Dahan-dahang tumayo si Tala. Pinagpag niya ang kanyang madungis na saya at sinalubong ang mapang-aping tingin ni Cheska. Ang kanyang tiyan ay tila kumirot, isang paalala ng buhay na kailangan niyang ipaglaban. Hindi ako magnanakaw, Cheska. Ang sining ay nasa dugo ko, hindi sa mga papel na ninakaw ninyo. Bakit kailangan niyo pa akong sundan dito? Nakuha niyo na ang mansyon, ang pera at ang asawa ko. Ano pa ang kulang? Lumapit si Cheska at kinuha ang isang piraso ng natitirang kwintas sa mesa ni Tala. Pinagmasdan niya ito ng may panghahamak bago ito bitawan at sadyang apakan sa buhangin. Ang kulang? Ang kulang ay ang makita kang tuluyang nawawala sa landas namin. Habang humihinga ka pa at gumagawa ng mga basurang ito, pakiramdam ni Rovan ay may aninong sumusunod sa kanya. Kaya heto, kumuha si Cheska ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag at inihagis ito sa paanan ni Tala. Kunin mo yan. Umalis ka na sa Palawan. Pumunta ka sa Manila, sa Mindanao, kahit saan. Huwag mo nang hintaying ipahiya ka pa namin sa buong bayan bilang isang baliw na pulubi. Tumingin si Tala sa pera na nakakalat sa buhangin, pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Cheska na puno ng insecurities sa likod ng makapal na makeup. Isang mahabang katahimikan ang namayani, tangi ang tunog ng mga alon ang naririnig. Ang pera ninyo ay kasing dumi ng budhi ninyo, Cheska. Ang boses ni Tala ay kalmado ngunit mariin. Maaaring wala akong pera ngayon, pero ang bawat hibla ng tanso at basag na bote na hinahawakan ko ay may dangal. At ang dangal na yon ang wala kayo. Kahit gaano pa karaming ginto ang isuot ninyo. Sa gitna ng tensyon, biglang namutla si Cheska. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napadaing sa sakit. Ang kanyang mukha ay nilabasan ng malamig na pawis at ang kanyang pagkakatayo ay tila gumuho. Ang tiyan ko, Rovan. Ang mahinang tawag niya habang unti-unting napapaluhod. Agad na lumapit si Inigo para tumulong, ngunit bago pa man niya mahawakan si Cheska, isang flash ng kamera ang kislap mula sa malayo. Isang paparazzi na binayaran pala ni Cheska para kumuha ng litrato ni Tala na nananakit sa kanya, ang nakatago sa mga puno ng niyog. Ang lahat ng ito ay isang bitag, isang palabas para magmukhang biktima si Cheska at lalong madiin si Tala sa kasong physical injury para tuluyang mawala ng karapatan sa kanyang anak. Tala, tumakas ka na. Ang bulong ni Inigo habang tinitignan ang papalapit na sasakyan ng mga pulis na tila ba nakaabang na sa kanto. Napatingin si Tala kay Cheska na umaarte pa ring nasasaktan sa buhanginan. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya iiyak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang bitag ay nailatag na at ang tanging paraan para makaligtas ay ang harapin ang dilim na mas matinde pa sa bagyong nagdaan. Ang tunog ng sirena ng pulis ay tila mga hiyaw ng demonyo sa madilim na dalampasigan. Habang inaalalayan ni Inigo si Cheska na patuloy sa kanyang pag-arte, si Tala ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat kislap ng pula at asul na ilaw ay nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay unti-unti nang sumasara sa paligid niya. Tala, pumasok ka sa loob! Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi! Ang mariing utos ni Inigo habang hinarangan ang mga pulis na papalapit. Sa kabutihang palad, dahil sa rami ng mga saksi sa barangay na nakakita sa pagdating ni Cheska ng mayabang,
Hindi agad na isagawa ang pag-aresto. Ang gabi ay lumipas sa gitna ng investigasyon at tensyon. Ngunit ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Nang tumahimik na ang paligid at tanging ang banayad na hampas ng alon ang naririnig, kinuha ni Inigo ang maliit na bote ng gamot na nakuha niya sa sementeryo. Inilapag niya ito sa tapat ng isang lumang lampara. Pala, kailangan mo itong makita. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Ang boteng ito, dinala ko ito sa isang kaibigan kong pharmacist sa bayan kanina. Lumapit si Tala. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ano ang sabi niya, Inigo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang gamot na dapat ay para sa puso ni Don Teodoro ay pinalitan ng isang uri ng matapang na sedative na nagpapabagal sa tibok ng puso hanggang sa tumigil ito. At hindi lang yan, Tala. Kinuha ni Inigo ang isang luma at kupas na notebook mula sa kanyang bag. Ito ang logbook ng nurse na nag-aalaga sa tatay mo bago siya pumanaw. Nakita ko ito sa tambak ng mga gamit na ipinatapon ni Rovan. Dahan-dahang binuklat ni Tala ang mga pahina. Ang bawat sulat kamay ay tila mga patak ng dugo sa kanyang paningin. Sa huling pahina, may nakasulat na maikling nota. Ipinag-utos ni Sir Rovan na huwag nang ibigay ang totoong gamot. Sabi niya ay may bago ng reseta mula sa ibang doktor. Pero natatakot ako. Ang pasyente ay lalong nang hihina. Napaupo si Tala sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig ng labis, kaya nalaglag ang notebook. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal ni Lola Amparing. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan ng kanyang ama, ay ang mismong pumatay sa taong pinakamahal niya. Ang bawat halik, ang bawat yakap ni Rovan sa kanya noong mga nagdaang taon ay tila mga haplos ng isang ahas. Pinatay niya si Papa. Inigo, pinatay niya si Papa para lang sa mga alahas at lupain na iyon. Ang boses ni Tala ay puno ng pait at matinding galit. At ngayon, balak din niyang kunin ang anak ko. Hindi ko ito mapapayagan. Hinding-hindi. Tumayo si Inigo at hinawakan ang mga kamay ni Tala. Kailangan nating hanapin ang nurse na iyon, si Nurse Elena. Siya ang tanging buhay na ebidensya natin. Pero balita ko ay itinago siya ni Rovan sa isang liblib na lugar sa labas ng Palawan. Tala, mapanganib ang gagawin natin. Kapag nalaman ni Rovan na alam na natin ang totoo, wala na siyang ititira sa atin. Tumingin si Tala sa direksyon ng mansyon ng kanyang ama na aninag mula sa malayo. Ang mga ilaw nito ay tila mga mapanuyang mata sa dilim. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo na at napalitan ng isang mapanganib na ningning. Hayaan mo siyang sumubok, Inigo. Akala niya ay abo na ako, na pwedeng ihipan lang ng hangin. Pero hindi niya alam, ang abong ito ay galing sa isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Kinuha ni Tala ang isa sa kanyang mga gawang kwintas na gawa sa basag na bote. Gagamitin ko ang bawat piraso ng basurang ito para itusok sa puso ng kasinungalingan nila. Simulan na nating hanapin si Elena. Ngunit sa labas ng dampa, isang itim na anino ang dahan-dahang umaatras mula sa bintana. Ang tunog ng pag-apak sa tuyong dahon ay nalunod sa ingay ng kuliglig. Isang tao ang nakarinig sa lahat ng kanilang plano. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa sining at dangal. Ito ay naging isang karera sa pagitan ng buhay at kamay ng isang mamamatay tao. Ang katahimikan ng gabi sa dalampasigan ay binasag ng isang matalim na hiyaw na nanggagaling sa loob ng dampa ni Inigo. Sa labas, ang ulan ay muling bumubuhos, tila nakikiramay sa bawat pag-ire at bawat patak ng pawis ni Tala. Walang doktor, walang malambot na kama, at walang kislap ng mga mamahaling aparato. Tanging ang liwanag ng isang gasera at ang mainit na tubig sa palanggana ang saksi sa pinakamahalagang laban ng buhay ni Tala. Hinga ng malalim, Tala! Kaya mo yan! Isipin mo ang tatay mo. Isipin mo ang bukas na ipinaglalaban natin.
Ang boses ni Inigo ay puno ng panginginig habang hinahawakan niya ang kamay ni Tala. Ang kanyang sariling mga daliri ay tila nadudurog sa higpit ng kapit ng babaeng mahal niya. Ngunit hindi niya ito binitawan. Sa gitna ng hapdi at pagod, ang bawat alaala ng panunumbat ni Rovan at ang bapak ni Lola Amparing ay tila naging gasolina sa nagliliyab na determinasyon ni Tala. Sa isang huling malakas na pag-ire, isang boses ang pumailan lang sa loob ng maliit na silid. Isang iyak na mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Isang sanggol na babae, maputi at may mga matang tila bituin, ang isinilang sa gitna ng kahirapan. Babae siya, Tala. Napakaganda niya. Ang bulong ni Inigo habang dahan-dahang ibinabalot ang sanggol sa isang malinis ngunit kupas na kumot. Nang ilapag ang sanggol sa dibdib ni Tala, tila tumigil ang mundo. Ang lahat ng pait, ang lahat ng galit ay pansamantalang natunaw sa init ng balat ng kanyang anak. Pinanggalanan niya itong luningning, ang ningning na hindi kailanman magdidilim sa gitna ng gabi. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Hindi pa natutuyo ang pawis ni Tala nang marinig nila ang tunog ng gulong ng sasakyan na huminto sa harap ng dampa. Ang liwanag ng headlamp ay tumama sa bintana, tila mga mata ng isang gutom na hayop. Sa pagbukas ng pinto, pumasok si Rovan, kasunod si Lola Amparing at isang lalaking nakabarong na nagpakilalang abogado. Nabalitaan namin ng anak ka na, Tala. Naparito kami para kunin ang dapat ay sa amin. Ang malamig na boses ni Rovan ay tila yelo na ibinuhos sa mainit na pakiramdam ni Tala. Walang bakas ng saya sa kanyang mukha para sa kanyang bagong silang na anak. Narito ang court order. Dahil sa kasong physical injury na isinampa ni Cheska at sa katotohanang wala kang trabaho at maayos na tirahan, ang custody ng bata ay pansamantalang ibinibigay sa akin bilang ama. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin ito! Kasisilang lang niya! Ang sigaw ni Tala ay halos paos na. Pilit niyang niyayakap si Luningning sa kanyang dibdib habang sinusubukan niyang bumangon kahit nang hihina pa ang kanyang katawan. Lumapit si Lola Amparing at pilit na inaabot ang bata. Huwag ka nang magmatigas, Tala. Sa tingin mo ba ay mabubuhay ang batang yan sa malansang dampa na ito? Dito ka na lang mabulok sa hirap. Pero ang batang ito ay lalaking may ginto sa bibig sa mansyon namin. Ibigay mo na siya bago pa kami gumamit ng dahas. Hinarangan ni Inigo ang mga tauhan ni Rovan, ngunit itinulak siya ng mga ito at tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. Duguan at nanghihina, pilit pa ring gumagapang si Inigo patungo kay Tala. Sa huli, dahil sa panghihina ng katawan at sa takot na masaktan ang sanggol sa gitna ng kaguluhan, wala nang nagawa si Tala, kundi ang mapahagulgol habang dahan-dahang kinukuha ni Rovan ang umiiyak na si Luningning mula sa kanyang mga braso. Rovan, parang awa mo na. Anak mo rin siya. Ang pagmamakaawa ni Tala ay umalingaw-ungaw sa buong dalampasigan. Ngunit tinalikuran lamang siya ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang sasakyan ay mabilis na umalis. Iniiwan si Tala na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga braso ay walang laman at ang kanyang puso ay tila binunutan ng buhay. Naiwan ang katahimikan, maliban sa hikbi ni Tala na tila isang sugatang hayop sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, dahan-dahang tumayo si Inigo. Pinunasan ang dugo sa kanyang no at inabot ang bote ng gamot ni Don Teodoro na hindi nakuha ng mga tauhan ni Rovan. Tala, huwag kang susuko. Ngayon ay may higit tayong dahilan para lumaban. Ang boses ni Inigo ay puno ng pot at pangako. Kukunin natin si Luningning. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating wala nang matitira sa kanila. Tumingin si Tala sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha,
kundi ng isang mapanganib at malamig na determinasyon. Ang kusok-kep ng gabing ito, ang pagsilang at ang pag-agaw sa kanyang anak ay ang huling piraso ng kanyang kahinaan na namatay. Ang Tala na naririto ngayon ay wala ng takot dahil wala na siyang ibang pwedeng mawala pa. Ang bawat sulok ng dampa ay tila naging libingan mula nang mawala ang munting tinig ni Luningning. 3 araw na ang lumipas, ngunit ang pakiramdam ni Tala sa kanyang mga braso ay nananatiling hungkag. Tila may bahagi ng kanyang kaluluwa na sadyang binunot at itinapon sa kawalan. Ang gatas na dapat ay para sa kanyang anak ay dahan-dahang tumutulo sa kanyang damit, isang mahapdi at malansang paalala ng kanyang pagiging ina na pinagkaitan ng karapatan. Tala, hindi ka pwedeng manatiling nakatulala sa dagat. Ang bawat minutong lumilipas ay minutong kapiling ni Rovan at nang matandang iyon ang anak mo. Ang boses ni Inigo ay puno ng paghimok habang nilalapag niya ang isang tumpok ng mga papel sa harap ni Tala. May benda pa rin ang kanyang ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Dahan-dahang itinuon ni Tala ang kanyang paningin sa mga dokumento. Ito ang mga kasong isinampa laban sa kanya: abandonment, physical injury, at child endangerment. Wala tayong pera para sa abogado, Inigo. Paano ko lalabanan ng isang dambuhalang tulad ni Rovan? Ang bawat pinto na kinakatok ko ay isinasara nila dahil sa takot sa impluwensya ng mga Teodoro. Umiling si Inigo at hinawakan ang kamay ni Tala. Hindi pera ang gagamitin natin, Tala. Katotohanan. Nahanap ko na si Nurse Elena. Nagtatago siya sa isang liblib na barangay sa Roxas. Natatakot siya para sa buhay niya. Pero, nang malaman niyang kinuha nila ang anak mo, pumayag siyang magsalita. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis bago siya mahanap ng mga tauhan ni Rovan. Tumayo si Tala. Ang kanyang panghihina ay tila napalitan ng isang malamig na lakas. Hindi lang si Elena ang alas natin, Inigo. Tignan mo ito. Kinuha ni Tala ang isang maliit na kwintas na gawa sa pinagtagpi-tagping tansong kable at isang piraso ng basag na kristal na kulay lila. Ito ang disenyong matagal nang hinahanap ni Rovan sa vault ni Papa. Ang akala nila ay nasa loob ito ng mansion, pero ang totoo, ang blueprint nito ay nasa alaala ko. Ito ang Hiyas ng Pag-asa, ang huling obra ni Papa na hindi niya natapos dahil pinatay siya ni Rovan. Sa kabilang dako, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Teodoro, ang sanggol na si Luningning ay walang tigil sa pag-iyak. Kahit anong gawin ni Lola Amparing at ng mga yaya, hindi tumitigil ang bata. Ang bawat ulyaw nito ay tila isang sumpa sa loob ng bahay na puno ng kasinungalingan. Patahimikin niyo ang batang yan! Nakakarindi na! Ang sigaw ni Rovan habang hinahagis ang kanyang baso ng alak sa pader. Cheska, bakit hindi mo alagaan? Sabi mo ay handa kang maging ina. At bakit ko gagawin yan? Hindi ko naman anak yan. Ang bulyaw ni Cheska na ngayon ay hindi na itinatago ang kanyang tunay na kulay. Ginamit lang natin ang batang yan para makuha ang pirma ni Tala sa pagsasalin ng lahat ng stocks ng kumpanya. Ngayong nasa atin na ang lahat, bakit hindi na lang natin ibigay ang batang yan sa ampunan? Hindi nila alam na ang usapang ito ay naririnig ng isa sa mga katulong na dati ay tapat kay Don Teodoro. Ang bawat salita ay naitala sa isang maliit na recorder na ibinigay ni Inigo sa loob ng mansyon. Samantala, sa gitna ng kadiliman ng gabi, lula ng isang maliit na bangka, tinatahak ni Tala at Inigo ang maalong dagat patungo sa kinaroroonan ni Nurse Elena. Ang bawat hampas ng alon sa bangka ay tila tibok ng puso ni Tala na nagmamadali. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa abot tanaw kung nasaan ang kanyang anak. Konting tiis na lang, Luningning. Darating si nanay. Ang bulong ni Tala sa hangin. Kukunin kita at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang sinumang makakahawak sa iyo ng may maduming kamay. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe,
Isang malakas na ilaw mula sa isang malaking yate ang biglang tumama sa kanilang maliit na bangka. Ang tunog ng makina nito ay kasing ugong ng isang babala. Mula sa deck ng yate, aninag ang figura ni Rovan na may hawak na baril at sa tabi niya ay si Nurse Elena na nakatali at may busal ang bibig. Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ng Aninoko, Tala? Ang boses ni Rovan ay umalingaw-ngaw sa gitna ng dagat kasing talim ng kidlat. Ngayong gabi, ang lahat ng ebidensya at ang lahat ng nantatangkang humadlang sa akin ay lulunurin ko sa ilalim ng dagat na ito. Napatingin si Tala kay Inigo, pagkatapos ay kay Elena at huli sa dagat na nagbabanta. Ang laban ng isang ina ay hindi na lamang usapin ng legalidad. Ito ay naging isang madugong labanan para sa kaligtasan sa gitna ng kawalan. Ang malalim na dagat ng Palawan ay tila isang naggangalit na halimaw sa ilalim ng liwanag ng yate ni Rovan. Habang nakatali si Nurse Elena at nakatutok ang baril sa kanila, ang bawat hampas ng alon sa maliit na bangka ni Tala at Inigo ay tila isang babala ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng takot, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Tala. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa putikan. Siya na ang anak ng platerong si Don Teodoro. "Iputok mo ang baril, Rovan! Lunurin mo kami!" Ang sigaw ni Tala ay umaling-awngaw, mas malakas pa sa ugong ng makina ng yate. Pero tandaan mo ito, ang bawat piraso ng hiyas ng pag-asa na hinahanap mo ay hindi mo basta makukuha sa vault. Nasira ko na ang huling blueprint at ako na lang ang nakakaalam kung paano ito muling mabubuo. Kung mawawala ako, wala ring makakatulong sa'yo na matapos ito. Natigilan si Rovan. Ang matinding pagnanais na nakikita sa kanyang mga mata ay sandaling napalitan ng pag-aalinlangan. Alam niyang baon na siya sa utang sa mga investor ng Teodoro Jewels at ang tanging makakapagligtas sa kanya ay ang huling obra ni Don Teodoro. Sa sandaling iyon ng pagkalito, isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Inigo. Gamit ang kanyang malakas na braso, hinila niya ang tali ng kanilang bangka at mabilis na pinaandar ang makina patungo sa madilim na bahagi ng mga bakawan. Isang putok ng baril ang narinig, ngunit dahil sa dilim at sa bilis ng agos, hindi sila natamaan. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang buong bayan ng Puerto Princesa ay abala para sa gabi ng mga hiyas, ang pinakamalaking auction ng alahas sa bansa, nagaganapin sa Marangyang Hotel ni Rovan. Ito ang huling pag-asa ni Rovan para makuha ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan. Kasama niya si Cheska na nakasuot ng isang pekeng kwintas na diamante, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng marangyang kasuotan. Ladies and gentlemen, tonight we present the crown jewel of the Teodoro legacy. Ang boses ng auctioneer ay puno ng kagalakan. Ngunit bago pa man mailabas ang alahas ni Rovan, ang lahat ng ilaw sa ballroom ay biglang namatay. Isang malamig at pamilyar na himig ng kundiman ang tumugtog sa buong speaker. Dahan-dahang bumukas ang isang spotlight sa gitna ng stage at doon, nakatayo ang isang babae na tila isang reyna mula sa panaginip. Si Tala. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na terno na gawa sa hinabing pinya. Ngunit, ang tunay na kumuha ng atensyon ng lahat ay ang kwintas na suot niya. Ito ay ang Hiyas ng Pag-asa, isang obrang gawa sa pinagtanpi-tagping basag na kristal, pilak at mga shell na nagniningning ng higit pa sa anumang diamante sa loob ng silid. Ang bawat piraso ay tila may sariling liwanag, sumasalamin sa bawat pait at tagumpay ng buhay ni Tala. Ang sining ay hindi na nanakaw, Rovan, at ang pag-ibig ng isang ina ay hindi na babayaran ng anumang utang. Ang boses ni Tala ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng mga manonood. Sa likuran niya, sa malaking screen ng ballroom, biglang lumitaw ang isang video. Hindi ito ang commercial ng Teodoro Jewels. Ito ay ang video ni Nurse Elena na nagpapatotoo tungkol sa pagpapalit ng gamot ni Don Teodoro, kasunod ang audio recording ng pag-amin ni Rovan at Cheska
tungkol sa paggamit kay Luningning para sa pera. Ang bawat bulong, ang bawat tawa ni Cheska at Rovan habang niloloko si Tala ay narinig ng lahat ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa. Napanganga si Rovan. Ang pawis sa kanyang noo ay kasing lamig ng yelo habang nakikita niyang ang mga pulis ay dahan-dahang pumapasok sa loob ng ballroom. Si Cheska ay nagsimulang magsisigaw, sinusubukang tumakas, ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya na dati ay tapat sa kanyang ama. Lumapit si Tala kay Rovan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na may kasamang hustisya. Ang akala mo ay tinapon mo ako sa abo, Rovan, pero nakalimutan mong sa abo rin nang gagaling ang pinakamatigas na bakal. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ng iyak ng sanggol ang narinig mula sa gilid ng stage. Si Inigo ay lumitaw. Karga-karga si Luningning na mahimbing na natulong pagkatapos marinig ang boses ng kanyang ina. Mabilis na kinuha ni Tala ang kanyang anak at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang init ng balat ni Luningning ay muling dumampi sa kanyang puso. Ang pagbabalik ni Tala ay hindi lamang para sa yaman, kundi para sa muling pagkabuo ng kanyang pagkatao. Habang pinaposas ang mga kamay ni Rovan, tinitigan siya ni Tala. Hindi nang may pot, kundi nang may habag para sa isang taong naging alipin ng sariling kasakiman. Ang gabi ay hindi na para sa mga hiyas na ginto, kundi para sa ningning ng katotohanan na sa wakas ay nagwagi. Ang malamig na rehas ng selda ay tila mga anino ng bawat kasalanang ginawa ni Rovan. Sa loob ng madilim na silid ng presinto, ang ingay ng marangyang ballroom ay napalitan ng nakabibinging katahimikan at ang amoy ng kalawang. Sa tapat niya, nakaupo si Tala, yakap-yakap si Luningning na mahimbing na natutulog. Ang bawat hininga ng sanggol ay tila isang hampas ng katotohanan sa mukha ng lalaking nawala ng lahat sa loob ng isang gabi. Bakit ka pa narito, Tala? Para pagtawanan ako? Para makitang nabubulok ang taong minsan mong minahal? Ang boses ni Rovan ay paos, puno ng pait at desperasyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, malayo sa imahe ng isang makapangyarihang CEO na kilala ng lahat. Tumingin si Tala sa kanya ng may halong habag at pagtanggap. Narito ako para sa huling pagkakataon, Rovan, hindi para pagtawanan ka, kundi para ibigay sa iyo ang huling piraso ng katotohanan na matagal mo nang itinatago sa sarili mo. Inilapag ni Tala ang isang envelope sa mesa, isang DNA test result na lihim na kinuha ni Inigo mula sa ospital kung saan nagpatingin si Cheska noong nakaraang buwan. Nanginginig ang mga kamay ni Rovan habang binubuksan ang papel. Sa bawat salitang binabasa niya, ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Ang bata sa sinapupunan ni Cheska, ang batang akala niya ay magpapatuloy ng kanyang legacy, ay hindi sa kanya. Ito ay anak ng dating bodyguard at kumpare ni Rovan na matagal na palang may lihim na ugnayan kay Cheska sa likod ng kanyang likuran. Isang malakas na tawa na tila hiyaw ng isang baliw ang kumawala sa bibig ni Rovan. Lahat ng ito ay para sa wala? Pinatay ko si Don Fiodoro, itinapon kita sa kalsada, at ninakaw ko ang pagkabata ng sarili kong anak para lang sa isang kasinungalingan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel, nabubura ang mga numero at pangalan. Sa sandaling iyon, ang tunay na paghuhukom ay hindi nanggaling sa hukom, kundi sa sarili niyang budi na matagal na niyang pinatahimik. Samantala, sa kabilang selda, si Cheska ay walang tigil sa pagsigaw at pagsisisi. Isinisisi ang lahat kay Rovan habang pilit na humihingi ng tawad sa mga pulis. Ngunit wala nang nakikinig. Ang bawat pagsisinungaling niya ay tila mga hiyas na naging bato sa kanyang mga kamay. Si Lola Amparing naman ay naiwang mag-isa sa kanilang mansion na ngayon ay kinuha na ng bangko. Nakaupo sa dilim habang binibilang ang mga alaalang hindi na maibabalik ng pera. Tapos na ang lahat, Rovan.
Ang mahinahong boses ni Tala ay pumailan lang sa silid. Nakuha na ng hustisya ang nararapat sa kanya. Ang yaman ni Papa ay gagamitin ko para sa mga taong tunay na nangangailangan. At si Luningning ay lalaking may alam kung ano ang tunay na halaga ng pag-ibig at katapatan. Tumayo si Tala at dahan-dahang lumabas ng presinto. Sa labas, naghihintay si Inigo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang sariwang hangin ng gabi ay tila isang mahabaging haplos sa kanyang puso. Ang bigat na matagal na niyang daladala ay tila naglaho na, kasabay ng pagbagsak ng rehas sa likuran niya. Inigo, tapos na ang ulan. Ang bulong ni Tala habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaking hindi bumitaw sa kanya sa gitna ng unos. Ang bawat pilat sa kamay ni Inigo at ang bawat sugat sa puso ni Tala ay tila naging mga medalya ng kanilang katatagan. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang huling sulyap ang ibinigay ni Tala sa madilim na gusali ng presinto. Ang paghuhukom ay hindi lamang tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa paglaya. At sa gabing ito, si Tala ay sa wakas ay malaya na. Hindi lamang mula kay Rovan, kundi mula sa tanikalan ng poot na muntik nang ubusin ang kanyang kaluluwa. Ang puting pader ng ospital ay tila kasing lamig ng boses ni Cheska noong itinapon niya ang mga gamit ni Tala sa putikan. Ngunit na yon, ang matining na boses na iyon ay napalitan ng mahina at putol-putol na paghinga. Sa loob ng charity ward, nakahiga si Cheska, maputla at tila isang lantang bulaklak. Ang kanyang marangyang sutla ay napalitan ng kupas na gown ng ospital. At ang kanyang mga alahas ay matagal nang kinuha ng mga pulis bilang ebidensya. Bakit ka narito, Tala? Ang bulong ni Cheska habang pilit na idinidilat ang mga matang puno ng takot. Naparito ka ba para panuurin akong mamatay? Para makitang nagbabayad ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo at sa tatay mo? Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tanging ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Cheska ang naririnig. Isang ritmo na tila mabilis na nadlalaho. Tumingin si Tala sa kanyang dating kaibigan. Wala na ang galit na dati nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang nakikita na lang niya ay isang babaeng biktima rin ng sariling kasakiman at maling pag-ibig. Hindi, Cheska. Narito ako dahil tumawag ang doktor. Kailangan mo ng emergency blood transfusion at operasyon para sa komplikasyon ng pagbubuntis mo. Ang boses ni Tala ay malumanay, walang bakas ng panunumbat. At dahil iniwan ka na ng lahat, ng pamilya mo, ni Rovan, pati ng lalaking nakabuntis sa'yo, ako na lang ang natitirang pirma sa record mo. Napahagulgol si Cheska. Ang kanyang mga balikat ay nangiinig sa gitna ng panghihina. Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo ako. Ninakaw ko ang lahat sa'yo. Sinira ko ang buhay mo dahil lang sa inggit ko sa pagmamahal na ibinigay sa'yo ni Don Teodoro. At ngayon, mamamatay na ako nang walang sinuman sa tabi ko. Dahan-dahang hinawakan ni Tala ang nangiinig na kamay ni Cheska. Ang haplos na iyon ay hindi haplos ng isang biktima sa kanyang kaaway, kundi haplos na isang nanay sa isa pang babaeng nagdurusa. Pinirmahan ko na ang mga papeles, Cheska. Binayaran ko na rin ang deposito para sa operasyon mo. Hindi dahil sa kailangan kita, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa pot. Bakit mo ginagawa ito? Pagkatapos ng lahat ng paninirang puri ko sa'yo? Tanong ni Cheska habang dumadaloy ang mga luhas sa kanyang pisingi. Dahil kung hahayaan kitang mamatay sa harap ko, magiging katulad mo lang ako. Sagot ni Tala habang tumitingin sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw. Ang paghihiganti ay isang lason na uubos sa puso ko. Pero ang pagpapatawad, iyon ang huling hiyas na itinuro sa akin ni Papa bago siya mawala. Na ang tunay na lakas ay hindi nasa pananakit, kundi sa kakayahang magpakumbaba. Sa labas ng silid,
naghihintay si Inigo. Nang lumabas si Tala, sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. Alam kong gagawin mo yon, Tala. Ang iyong puso ay mas mahalaga pa sa anumang gintong nililok natin. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, naramdaman ni Tala ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang anino ni Rovan at ang lason ni Cheska ay tila tuluyan ng natunaw sa sikat ng araw. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang nakaraan, kundi tinanggap na niya ang mga sugat bilang bahagi ng kanyang disenyo. Inigo, handa na akong bumalik sa workshop, ang sabi ni Tala habang nakangiti. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang tayo gagawa ng mga alahas. Gagawa tayo ng isang lugar kung saan ang bawat basag na kaluluwa ay pwedeng mabuo muli. Naiwan si Cheska sa loob ng operating room, lumalaban para sa kanyang buhay. Dala ang isang pagkakataon na ibinigay ng taong pinakasinaktan niya. At sa labas, ang dagat ng Palawan ay tila bumubulong ng isang bagong awit. Isang awit ng pagsisisi, pagtanggap, at ang hindi matatawarang kapangyarihan ng patawad nang nagbibigay ng bagong simula. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Palawan ay tila nagsabog ng ginto sa ibabaw ng asul na dagat. Wala na ang amoy ng lason at ang bigat ng nakaraan. Sa mismong lugar kung saan dati ay nakatayo ang gumuhong dampa, na yun ay maringal na nakatayo ang Hiyas ng Pag-asa Workshop and Center. Hindi ito mansyon na may matataas na bakod, kundi isang malawak at bukas na tahanan na gawa sa kawayan, nara, at mga disenyong kristal na likha mismo ni Tala. Nanay! Tignan mo ang ginawa ko! Ang masayang sigaw ni Luningning na ngayon ay 3 taong gulang na ay pumailan lang sa hangin. Hawak ng bata ang isang maliit na kwintas na gawa sa makukulay na shells. Ang kanyang tawa ay kasing liwanag ng kanyang pangalan, isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nagdaang taon. Lumapit si Tala at binuhat ang kanyang anak. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat at dumi mula sa paghalukay sa basura, ay malinis na at puno ng kasanayan. Napakaganda, anak. Parang ang mga bituin sa langit na dinala mo dito sa lupa. Ang bulong ni Tala habang hinahagkan ang noo ng bata. Sa loob ng workshop, makikita ang mga kababaihang dati ay biktima rin ng pang-aapi at kahirapan. Sila ang mga bagong katuwang ni Tala. Tinuturuan niya silang bumuo ng sining mula sa mga itinapon ng materyales. Pinatutunayan na ang bawat basag na piraso ay may halaga pa rin kung dadaan sa mapagmahal na kamay. Isang matangkad na figura ang dahan-dahang lumapit sa likuran ni Tala. Si Inigo, ang kanyang kanang kamay na may pilat ay maayos na muling nakakahawak ng lapis at sa kabilang kamay niya ay may dala siyang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Tala, ang malalim at seryosong boses ni Inigo ay nagpalingon sa kanya. 3 taon na ang lumipas mula nang mahanap kita sa gitna ng unos. Nakita-kitang mabasag, nakita-kitang bumangon, at nakita-kitang maging pinakamaliwanag na bituin sa buhay ko. Dahan-dahang lumuhod si Inigo sa harap ni Tala sa gitna ng mga bulaklak ng bougainvillea. Hindi ako makakapangako ng isang buhay na walang pagsubok. Dahil alam nating ang dagat ay laging may alon. Pero pangako, sa bawat hampas ng baw, ako ang magiging pader mo. Tala, tatanggapin mo ba ang isang arkitektong may pilat para maging katuwang mo sa pagbuo ng ating sariling tahanan? Ang mga luha sa mga mata ni Tala ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng wagas na katuwaan. Dahan-dahan siyang tumango habang isinusuot ni Inigo ang isang singsing na gawa sa pinaghalong ginto at isang maliit na piraso ng lila na kristal, ang unang hiyas ng pag-asa na binuo nila noon sa dampa. Opo, Inigo, higit pa sa opo, ang sagot ni Tala habang niyayakap siya ng lalaking nagligtas hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa kanyang kaluluwa.
Ang paligid ay napuno ng palakpakan mula sa mga manggagawa at mga kaibigan sa nayon. Kahit si Nurse Elena ay nandon, nakangiti habang pinagmamasdan ang tagumpay ng katarungan. Sa malayo, sa kabilang dako ng bayan, si Rovan ay nananatiling bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali, habang si Cheska ay dahan-dahang nagbabago sa loob ng isang kumbento pagkatapos niyang gumaling sa sakit. Ang hustisya ay hindi lamang nagawad ng parusa, kundi nagawad din ng pagkakataon para sa lahat na magsimulang muli. Ang huling sulyap ni Tala ay itinuon niya sa abot tanaw ng dagat. Tila aninad niya roon ang nakangiting mukha ng kanyang ama, si Don Teodoro, na payapa na sa kabilang buhay. Ang pamana ng kanyang ama ay hindi na lamang mga hiyas na nakatago sa vault, kundi ang pag-asa na ngayon ay nagminingning sa bawat sulok ng Palawan. Ang buhay ay parang hiyas, Inigo. Ang bulong ni Tala, habang magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan kasama si Luningning. Kailangang dumaan sa hapdi ng pagkiskis at tindi ng init upang sa huli, ang ningning mo ay hindi na kailanman muling maglaho. Ang gabi ay dahan-dahang dumating, ngunit sa pagkakataong ito, walang takot. Dahil alam ni Tala na gaano man kadilim ang gabi, laging may bituing gagabay sa bawat pusong marunong magmahal at magpatawad. 5 taon ang mabilis na lumipas, na parang mga alon na humahalik sa pampang at muling bumabalik sa dagat. Ang hapon sa Puerto Princesa ay nababalot ng kulay rosas at lila na langit. Isang tanawin na tila isang napakalaking obrang sining na nilikha ng may kapal. Sa loob ng hiyas ng pag-asa, hindi na lamang mga hamak na basag na bote ang ginagawa. Ito na ang sentro ng sining at pag-asa sa buong Palawan. Sa isang sulok ng harden, nakaupo si Tala sa isang luma, ngunit maayos na tumba-tumba. Sa kanyang kandungan ay nakasandal si Luningning, na ngayon ay 8 taong gulang na at seryosong nag-aaral kung paano pagdugtungin ang mga maliliit na hibla ng pilak. Ang bawat kilos ng bata ay tila salamin ng yumaong si Don Teodoro. Nay, bakit po ba kailangang lagyan ng pilat ang bawat disenyo natin? Tanong ni Luningning habang sinusuri ang isang piraso ng tanso na sadyang ginawang may gatla. Ngumiti si Tala. Ang kanyang mukha ay payapa at puno ng kaganapan. Dahil ang bawat pilat anak ay may kwento. Ang mga perpektong hiyas ay maganda sa mata, pero ang mga hiyas na may pilat ay may kaluluwa. Ipinapaalala nito sa atin na kahit gaano tayo sakta ng mundo, kaya nating gawing mas maganda ang ating sarili kaysa dati. Sa hindi kalayuan, makikita si Inigo na tinutulungan ang mga batang ulila sa kanilang pag-aaral. Ang kanyang kamay na may pilat ay hindi na sagabal, kundi isang simbolo ng proteksyon at pan-ibig. Ang kanilang tahanan ay hindi binuo ng ginto, kundi ng mga luhang naging kristal at mga hapdi na naging kasanayan. Paminsan-minsan, nakakatanggap si Tala ng balita tungkol sa mga taong naging bahagi ng kanyang madilim na nakaraan. Si Rovan ay nananatili sa likod ng mga rehas, tumatanda ng mag-isa sa gitna ng kanyang mga pagsisisi. Si Cheska naman, pagkatapos ng mahabang panahon sa kumbento, ay nagsisilbi na ngayon sa isang charity hospital, pilit na binabayaran ang kanyang mga utang sa lipunan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga may sakit. Si Lola Amparing? Namatay itong yakap ang kanyang mga alaala ng kayamanan, ngunit walang kamay na humawak sa kanya sa huling sandali. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kayaman sa simula, anak. Ang dugtong ni Tala habang hinahaplos ang buhok ni Luningning, kundi kung paano tayo nagpatawad at paano natin muling binuo ang ating sarili mula sa abo. Iyan ang tunay na pamana na hindi mananakaw ng sinuman. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, itinuon ni Tala ang kanyang paningin sa malawak na dagat. Wala na ang takot sa baw, dahil alam niyang ang bawat unos ay pagsubok lamang upang lalong tumibay ang kanyang pagkatao. Ang bawat basag na bote na inanod sa dalampasigan
ay hindi na basura para sa kanya, kundi mga pagkakataon para sa isang bagong sining. Ang pamana ni Tala ay hindi lamang mga iyas, kundi ang aral na ang pag-ibig, katapatan at pagpapatawad ang pinakamahalagang kayamanan na maipapasa natin sa susunod na salinlahi. At sa bawat kislap ng mga bituin sa langit ng Palawan, tila bumubulong ang hangin ng isang pangako. Hanggat may pusong marunong bumangon, laging may pag-asang nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang kwento ni Tala ay natatapos dito, ngunit ang kanyang ningning ay mananatiling buhay sa bawat pusong nakikinig, nagmamahal, at naniniwala sa himala ng muling pagkabuhay.